Sa bawat isyu ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas, Pinas, Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, Pinas Sabat. Kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello po mga kababayan, good evening at welcome po dito sa channel ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nandito po kayo sa palatuntunan ng Pinas Sabat with Coach Jared. Sabado na naman, it's our time, it's our moment. So mga kababayan na naikinig po sa atin ngayon, wag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At meron din po yung Facebook page. Oo, nakikita ko yung Facebook page ngayon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oo. At nakikita ko yung mga viewers natin. Ayan, nandyan. So, paki-follow na rin po yung page ng ating Radyo Pilipinas. Dahil ito po, mga kababayan, kung gusto nyo po ng tunay na balita, hindi fake news, hindi fake news. Dito nyo mapapainggan yon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oo. At syempre, meron din po ang ating palatuntunan. Mapapanood nyo rin po yan sa TV Plus, Channel 3, at Channel 45 to 49 naman ng GMA for the Box. Ayan. At ano ba ba? Ayun, sa mga naikinig po sa radyo, no? Sa Radyo Pilipinas 738 sa AM band, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa mga nasa Pilipinas at sa mga nasa abroad naman, good morning, good afternoon, or good evening, whichever is the case. So, yan na nga ba mga babayan. Okay, so, ano daw? Wala daw sa YouTube, sabi ni Charles Chua. Sir, nandito po tayo sa YouTube. Nakita ko po, nag-comment ka sa YouTube. Oo. So, nakikita ko po mga comment nyo dito sa chatroom natin. Okay. At yun na nga mga babayan, no, ang atin pong topic for today, tungkol po sa kasarinlan ng Pilipinas. Pag-uusapan po natin ang soberanya ng ating bansa. Oo. Pag-uusapan po natin ang ating mga karapatan sa international law, sabi nga nila. Oo. Kasi mga kababayan, I'm sure, hindi hulingid sa kaalaman ng karamihan na nitong nakaraang linggo, meron po tayong tinatawag dito, meron po tayong isang senador. Itago na lamang natin sa pangalang Senator Rodante Marcoleta. Itago natin sa pangalang Senator Rodante Marcoleta, guys. Meron tayong senador na nagsabi na para wala na lang dong gulo sa China, i-give up na lang daw natin ang Kalayaan Island Group. Oo. Napaka-controversial na statement yan, mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, yung Kalayaan Island Group ay isang grupo po ng isla sa may off the coast of Palawan. At marami pong isla yan. Most of it are habitable. Meron po tayong meron po isang isla dyan na pinaninirahan ng more or less 400 or 500 Filipinos. More or less, At sila po, mga kababayan, ay merong munisipalidad doon. Ang pinakamalaking munisipalidad sa Pilipinas ay nariyan sa Kalayaan Island Group. Oo. At nakasisiguro po ako na yung mga tao na nakarinig po ng sinabi niyan ni Rodante Marcoleta, hindi po natutuwa. For sure. Oo. Hindi po sila natutuwa dyan sa development na yan. Oo, sa mga sinabi niyang yan. Dahil nga mga kababayan, alam naman natin na kapag ang usapan po soberanya ng bansa, there should be no questions. Oo. Hindi ho pinag-uusapan dito kung ikaw ay pabor o kontra sa Marcos administration. Hindi ho pinag-uusapan dito kung saang political group kakabilang, kung ikaw ay Duterte supporter, kung ikaw ay loyalist, kung ikaw ay liberal, or maski sa partido ng CPP.
hindi na ho pinag-uusapan yan sa ganito pong mga aspeto. Ang usapan po, mga kababayan, sa ganito ay ano ba ang pananaw mo sa Pilipinas? At handa ka bang ipagtanggol ang interes ng Pilipinas kapag merong mga banyaga na gustong abusuhin ang kanilang lakas at tayo ay gawin na namang aliping sanggigilid? Oo. Kasi ganun na po ang nangyayari ngayon. Mm-mm. I'm pretty sure mga kababayan na kayo po ay aware sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Oo, dahil ito po ay naging malaking issue simula nung si President Bongbong Marcos umupo bilang Pangulo ng Bansa. Dahil si Presidente pinili ho niya imbis na magmaniknuhod sa harapan ng China tulad ng ginawa nung nakaraang administrasyon, mas pinili po ni President Bongbong Marcos na ipaglaban ang ating mga teritoryo at ang ating sovereign rights. Oo, yung sovereign rights natin, mga kababayan, according to international law. At dahil ho dyan, mga kababayan, may mga iba't ibang mga strategiya na ginawa ang Marcos administration. Dahil, kailangan ho kasi, mga kababayan, na maipakita sa mundo kung ano yung ginagawa ng China dito sa ating, sabi nga, in our neck of the woods. Oo, dito sa lugar natin. Dahil mga marami hindi nakakaalam. In fact, maski ho tayo mga Pilipino, hindi ho natin nalaman kung anong nangyari. Sa loob ng 6 na taon na kung saan si former President Rodrigo Duterte ang Pangulo ng Bansa, hindi ho natin nalaman ang nangyari dyan sa West Philippine Sea. According po sa ating spokesperson ng Coast Guard na si Commodore Tariela, meron pong standing order si former President Rodrigo Duterte na hindi ibalita ang mga nagaganap dyan sa West Philippine Sea. Imagine, mga kababayan. Isang dating Pangulo ng Bansa ang mas pinili na manahimik kaysa ipaglaban ang ating soberanya. Marami na ho tayong naririnig ng mga kwento at actually narinig din ho natin sa bibig mismo ng ating nakaraang Pangulo nung sinabi niya na ang West Philippine Sea tubig lang naman. Hayaan mo na yan, maraming tubig dito sa Pilipinas. Napapaligiran tayo ng tubig. Yun ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte. At one point, mga kababayan, sinabi pa ni former President Rodrigo Duterte na gawin na lamang probinsya ng China ang Pilipinas. Wow! Hindi lamang isinuko ang West Philippine Sea, pero pati buong bansang Pilipinas ay may plano pang isuko. So, yung mga ganito pong mga salitaan, mga kababayan, hindi ho dapat natin naririnig sa mga elected officials natin. So, imagine the surprise of the nation na narinig natin yan na namutawi sa bibig ng isang elected senator, di ba? Kung nakakalimutan nyo na, nung nakaraang araw sa isang confirmation hearing ng ating AFP, if I'm not mistaken, nagsalita po si former senator, si Senator Rodante Marcoleta. At sinabi po niya sa kanyang sa confirmation hearing na ito na handa ba ang Pilipinas na isugal ang buhay ng mga Pilipino para lamang sa isang bagay na hindi naman natin napatunayan, parang gano'n, something to that effect. Oo. Para sa isang bagay na inimagine lang natin tulad ng West Philippine Sea. Di ba naalala nyo nung eleksyon? Sinabi yun ni Rodante Marcoleta. Oo. Creation lamang daw ng Pilipino ang West Philippine Sea. The West Philippine Sea does not exist. I beg to disagree, Senator Rodante Marcoleta. FYI lamang po sa lahat ng tagapakinig natin dito sa Pinasabat with Coach Jared. Mamaya po, bibigyan ko po kayo ng pagkakataong sumabat at magsalita at magsabi ng inyong saloobin kay Senator Rodante Marcoleta.
Pero mga kababayan, I beg to disagree. Mm. Dahil ang West Philippine Sea po ay hindi isang creation lamang ng ating imahinasyon. Hindi ho. Yan po ay creation ng international law. Mm. Pag sinabi ho nating international law, ang ating po nire-refer mga kababayan ay ang UNCLOS or ang United Nations Convention on the Law of the Seas. Kung saan mga kababayan, ang Pilipinas po ay signatory. And lo and behold, pati po ang China ay isang signatory. Imagine, isa hong signatory ng UNCLOS ay siya ring lumalabag sa mga probisyon ng UNCLOS. Bakit po mga kababayan? Kasi po nakasulat po sa UNCLOS, napakasimple naman ang exclusive economic zone, nakasulat po doon, dinefine po kung ano exclusive economic zone. Ang exclusive economic zone po ay hindi parte ng territorial waters ng isang bansa. Ngunit, ito po ang 200 nautical miles na exclusive economic zone, ay isang sovereign right, isang karapatan na eksklusibo sa coastal state. In this case, the Philippines, kung saan mas malapit yung EEZ na yan. Isa ho itong sovereign right of the coastal state, kung saan binibigyan ng karapatan ang coastal state na malapit dito sa exclusive economic zone na ito ng eksklusibong karapatan to exploit and extract and utilize the resources found within the exclusive economic zone. Sa Tagalog, ang coastal state o yung bansa na pinakamalapit doon sa 200 nautical miles na yan ng exclusive economic zone ay nagkakaroon ng karapatan, eksklusibong karapatan na hanguin ang mga resources, gamitin ang mga resources para sa bansang iyon. Take note mga kababayan, at pwede ho natin itong masopla kay Rodante Marcoleta. Dahil ang sinasabi po niya ang ating po exclusive economic zone ay kathang-isip lamang ng mga Pilipino, hindi po. Ito po ay parte ng international law o batas ng buong mundo. Dahil yan po ay kabilang sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Seas. Ngayon po, tulad po ng sinasabi ng mga balita, ang dapat nakikinabang doon sa mga resources sa loob ng exclusive economic zone ay ang coastal state na pinakamalapit dito within the 200 nautical miles. Ang problema mga kababayan, si China ay more or less 900 something kilometers or 800 or 600 or 800 nautical miles from the West Philippine Sea. So doon pa lamang sa logic na yon mga kababayan, marirealize mo na, dapat tayo mga Pilipino, maisip na agad natin, doon pa lamang sa numero mga kababayan. 200 nautical miles, mas malapit sa Pilipinas, versus 800 nautical miles ng China. Ano bang sabi ng UNCLOS? Diba 200 nautical miles? The waters within the 200 nautical miles of the coastal state will form part of its exclusive economic zone. So bakit Pilipinas ang kailangan mag-adjust? Bakit Pilipinas ang kailangan mag-give up? Hindi ho ba? Yun ang magandang tanong kay Rodante Marcoleta. Bakit ho Pilipinas ang kailangan mag-give up? Again, mga kababayan, ang pinag-uusapan po natin dito ay soberanya ng isang bansa. Karapatan para ma-utilize, ma-exploit, at ma-utilize ang resources ng coastal, ng karagatan na ito. Kasama po dito, pag sinabi natin resources, yung mga isda na pwedeng mahuli doon. Kasama rin ho dyan yung minerals. Anything under the water, within the coastline, under the water, and even under the trench, yung sa ilalim mo mismo ng lupa. May karapatan po ang Pilipinas na
i-extract yan. Tulad po na nangyari nitong nakaraan, netong nakaraang linggo, tama ba last week ba yun? I think it was last week. Tulad doon nung nakaraang linggo kung saan ang Pilipinas po ay nakatuklas ng milyong-milyong bariles ng natural gas. So mukhang secure na ho ang ating energy sa Malampaya for the next let's say a few more years, next 10, 20 years. Thank God may ganung naganap, hindi ba? Kasi kung wala akong ganun, napakalaking problema ho nun para sa Pilipinas. Napakalaking problema ho nun para sa Pilipinas, mga babayan. But anyway, I digress. So, yun po yung sa usapin ng exclusive economic zone. Pero meron din po kasi na parang maling pagkakaintindi ang ating butihing abogadong senador na si Rodante Marcoleta. Parang meron din po kasi siyang maling pagkakaintindi. Ang sinasabi po niya, ang rational ho niya sa kanyang suggestion na i-give up ang West Philippine Sea ay dahil hindi raw ito kabilang sa ating exclusive economic zone. Ulitin natin ha. Ang rasyonal, isa sa mga dahilan o kadahilanan kaya sinasabi ni Rodante Marcoleta na i-give up na lang daw natin yung Kalayaan Island Group ay dahil ito raw ay hindi parte ng ating exclusive economic zone. Oo nga naman. Oo. Ang sinasabi nga naman mga kababayan ng ating tawag dito, ang sinasabi po ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Seas, ay 200 nautical miles lang. So, lahat ng lalabas sa 200 nautical miles, mga kababayan, hindi nasakop ng exclusive economic zone natin. May punto nga naman. So, dahil ba doon sa sinabi ni Rodante Marcoleta, dahil hindi naman daw kabilang sa ating exclusive economic zone, ang West Philippine Sea, ang Kalayaan Island Group ay dapat na ron natin itong isuko at i-give up. Kasagutin natin yan maya-mayang konti lamang, mga kababayan. Magbabalik po ang Pinasabat with Coach Jared. See you in a bit, guys. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay, welcome back po dito sa ating radio show, sa ating pong palatuntunan dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Pinasabat with Coach Jared, mga kababayan. At wag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oo, click nyo na yung subscribe button na nakikita nyo yan dyan. O nasa baba yan ng video na to. Click nyo na yan, mga kababayan, para kayo makasubscribe na dito sa Radyo Pilipinas. Also, kapag nasa Facebook naman kayo, click the follow button para lagi po kayo updated sa mga tunay na balita tungkol sa ating administrasyon. Kasi syempre, nagkalat po ang fake news ngayon sa kung saan-saan. At mas mabuti na kayo nai-inform sa kung ano ang tunay na nagaganap dito sa ating sa Marcos administration. By the way, congratulations po sa Marcos administration, no? Dahil na-maintain po natin ang mababang inflation rate. If I'm not mistaken, as of December 2025, 2.2% ang ating inflation rate. So mabagal po ang ating inflation. Ibig sabihin hindi ho mabilis ang pagtaas ng presyo ng ating mga binabayaran buwan-buwan o sa pang-araw-araw. So, ayun, magandang balita ho 'yan. At saka
Although meron pong tumaas ang unemployment nung last quarter ng 2025, oo, it is still manageable at 4.4%. Oo, ito po ay napakalaking improvement kumpara sa nakangaraang administrasyon na kung saan ang unemployment rate ay nasa 6 to 8%. Mhm. So, this is a good improvement. Oo, napakagandang nangyayari po 'yan. Kaya maraming pong salamat. Congrats sa ating economic team ng ating bansa, yung mga inappoint ni President Bongbong Marcos. Congratulations. At sana po ay ma-hit na ang target na 6% by the end of 2026, di ba? 6% for 2026 economic growth. Oh, yun ang hinahabol ng ating administrasyon for 2026. So, sana po mangyari na yan. Anyway, balik ko tayo sa topic ng ating kwentuhan ngayong gabi. So, kanina mga babayan, pinag-usapan ho natin yung sa West Philippine Sea at yung sinasabi nga ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up na lamang natin ang ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi ng netong mga itong si Rodante Marcoleta. At ang kanya hong rational ay dahil malayo naman, KIG pala. Oo, KIG, sorry. KIG, Kalayaan Island Group. I-give up na raw ang Kalayaan Island Group dahil malayo daw ito sa ating sa ating West Philippine Sea. Lampas daw ito sa ating EEZ. Oo. Pero mga kababayan, ang tanong ho dyan ay tama ho ba ito? Tama ho ba yun? Ang sagot ho dyan, mga kababayan, ay isang napakalaking mali. It is a resounding no. Hell to the no. Oo, sinasabi nga natin yan paminsan-minsan. Hell to the no. Bakit? Kasi mga kababayan, ang konsepto po ng exclusive economic zone ay hindi mag-a-apply sa Kalayaan Island Group. Oo. Hindi ho mag-a-apply sa Kalayaan Island Group ang konsepto ng exclusive economic zone. Bakit ho? Simple lamang naman ho ang sagot dyan. Simple lamang naman ho ang sagot dyan. Hindi ho siya mag-a-apply dahil ang UNCLOS o ang United Nations Convention on the Law of the Seas only applies to, kaya nga seas ang huli di ba? UNCLOS, yung letter S doon, mga babayan, ibig sabihin nun, seas, karagatan sa Tagalog. Oo, karagatan. It only applies to the high seas. Ibig sabihin, ito yung tawag dito, kapag malayo ka na sa territorial waters mo at nandoon ka na sa gitna ng dagat, doon papasok yung mga batas tungkol sa law of the seas ng UNCLOS. Yung mga provision ng UNCLOS, doon yan papasok. Okay. Ngayon, mga kababayan, ang Kalayaan Island Group po ba ay tubig? Hindi po. Ang Kalayaan Island Group po ay hindi tubig, kaya nga islands eh. Oo. Mapapabilang lamang po yan sa mga probisyon ng UNCLOS or United Nations Convention on the Law of the Seas. Kung itong mga features na ito ay lumulubog kapag high tide. Ibig sabihin, hindi sila permanenteng nakaangat, hindi sila permanenteng lupa. Number one. Pangalawa, kung ito ay inhabitable o hindi matitirahan. Kapag ganun po, doon po mag-a-apply yung UNCLOS. Kasi technically, hindi po yun lupa. Yun po ay parte ng dagat. For example, yung mga sandbar, ayan, maraming mahilig sa ganyan. Yung mga mahilig sa beach, tapos nagliliwaliw sa beach, laging naghahanap ng sandbar. Oo, yung sandbar po, mga babayan, ito, alam naman natin lahat, ay produkto ng low tide.
So kapag mababaho ang tubig, mas malalim ang umaangat ang lupa dahil mababa ang tubig. Kaya nagkakaroon ng sandbar. Okay. Pero hindi ka ho pwedeng tumira sa sandbar. Mm. Kasi kapag tumira ka sa sandbar, darating ang panahon o darating ang oras kung saan tataas ang tubig at papasukin yung bahay mo ng tubig. So hindi mo siya matitirhan. Ganon din ho yung mga bahura, ayan, yung mga shoal, ayan, yan yung mga yung mga klase ng ng tawag dito, mga lupa, quote unquote, nakasama sa UNCLOS kasi hindi sila permanenteng lupa. Mm. Ang KIG po, or Kalayaan Island Group is a territorial jurisdiction. Meron po tayong jurisdiction according to Philippine law sa KIG. I'm sure alam po ito ni Rodante Marcoleta kasi po siya ay abogado. Opo. Or umaasa lang po ako na alam ito ni Rodante Marcoleta dahil siya ay isang abogado. Ako po hindi pa, nag-aaral pa lamang po ako para maging abogado. Pero siya po, abogado na siya, matagal na. Oo. So I'm pretty sure alam na niya ito dapat. Mhm. Na ang Kalayaan Island Group has been declared as Philippine territory simula 1976. Mhm. Ang unang nag-claim po dito ay ang administrasyon ng ama ni President Bongbong Marcos na si Ferdinand Edralin Marcos. Mhm. The former president of the Philippines. Oo. So, after nun, yung Baselines Act, finormalize itong deklarasyon ng presidente claiming the Kalayaan Island Group for the Philippines. And then recently, nitong 2024, meron pong ipinasang batas si former Senator Kiko Francis Tolentino. Si Francis Tolentino. Meron po siyang ipinasang batas sa tulong po ng mga senador na further gave the legal basis for for our territorial claims on the Kalayaan Island Group. So ibig sabihin mga kababayan, parte siya ng jurisdiction ng Pilipinas. In fact mga kababayan, ang Kalayaan Island Group pa nga ang pinakamalaking municipality sa buong Pilipinas. Siya may pinakamalaking municipality sa buong Pilipinas. So mga kababayan, it has already been established in law and in fact that the Kalayaan Island Group is part of the Philippine territory. Isipin nyo na lang, pero paano ngayon yung sinasabi ni Rodante Marcoleta na wala naman yan sa EEZ natin, wala yan sa EEC, bakit tayo may jurisdiction dyan? Isipin nyo na lang mga kababayan kung paano nagkaroon ng jurisdiction ang United States of America sa Hawaii at sa Guam. Di ba? Di ba ang Hawaii at ang Guam ay parte ng Amerika? They're considered a territory of the United States pero hindi sila parte ng mainland America, mainland USA. Hindi ho sila parte nun. Pero they are considered territories by virtue of law. Oo. De jure and de facto. By virtue of law and by fact. Oo. Damay nyo na rin pati ang Alaska. Ang Alaska, di ba, nakakabit yan sa Canada? Kung titingnan nyo yung mapa ng North America, hindi nyo naman makikita doon yung Alaska sa North America eh. Makikita nyo siya doon sa taas, yung Alaska. Makikita nyo siya sa taas, katabi, nakadikit siya sa Canada. Minsan nga, kung hindi mo pa alam, mapagkakamalan mo, parte ng Canada ang Alaska. Pero hindi, parte ho yan ng Amerika. That's an American territory. It's the same principle. It's the same principle. So, by fact and by law, nire-recognize na po ng buong mundo na itong mga lugar na ito teritoryo ng Amerika.
Ganon din ho yung Kalayaan Island Group. By fact and by law, the Kalayaan Island Group is part of the territory of the Philippines. Basic ho yan. Mm-hmm. Basic ho yan. Article 1 of our 1987 Constitution. Nag-a-apply ang 1987 Constitution wherever the Philippines has jurisdiction. Kasama ho dyan yung Kalayaan Island Group. So mga kababayan, nakakapagtaka ngayon yung tanong ni Senator Rodante Marcoleta. Again, I ask the question, bakit Pilipinas ang kailangan mag-adjust? Bakit Pilipinas ang kailangan mag-give up? Bakit hindi isuko ng China ang kanilang claim sa Sprat list? Bakit hindi sila lumayas sa Bajo de Masinloc? Bakit hindi sila lumayas sa Sandy Cay? Bakit Pilipinas ang kailangan mag-adjust? Tayo ang pinakamalapit. Hindi hamak, mga kababayan, na tayo ang pinakamalapit sa mga lugar na ito. Tapos ang mag-a-adjust, tayo? Bakit yung dayo ang kailangan masunod? Hindi ho ba? Di ba? Imagine niyo mga kababayan, parang sa mga barangay natin, di ba? Kapag merong dayo, di ba minsan kawawa nga yung mga dayo kasi minsan iba ang treatment natin sa mga dayo eh. Parang hindi ka taga dito, so wag kang mag-aangas. Di ba ganyan minsan tayo sa Pilipinas? Ganyan no tayo sa Pilipinas eh. Kung dayo ka, wag kang aangas kasi hindi mo teritoryo to. Di ba? Hindi mo lugar to. So wag kang aangas kasi hindi mo to lugar. Pero bakit dito sa West Philippine Sea, sa usapin ng West Philippine Sea at sa usapin ng Kalayaan Island Group, bakit yung dayo ang kailangan masunod? Bakit yung dayo ang kailangan masunod? Ang palagi yung sinasabi ng mga China supporters, mga kababayan, dapat masunod yung mga dayo kasi mas malakas sila eh. Baka pag nagkagera, drugin tayong lahat. Well, that is kung magkakagera. Ang tanong, magkakagera ba? Di ba? Bakit tumatalon yung logic sa gera? Dahil yun lang ba ang meron sila? Yun lang kasi meron ng China kung tutusin. Yun lang naman ang meron sila eh. Military assets. So di ba gawain ho yun ng mga pasensya na po kung babalikan ho natin ang kasaysayan. Pero hindi ho ba yun ho ang gawain ng mga makapili noong panahon ng mga Hapon? Hindi ho ba? Kumampi sila sa mga Hapon, kumampi sila sa mga dayuhan na sumasakop sa ating bansa. Dahil nung panahon na yun, sila yung mas malakas. Dahil nung panahon na yun, sila yung nagbibigay ng pakinabang. Dahil nung panahon na yun, sila yung nagbibigay ng mga trabaho. Ginagamit ang kapwa Pilipino para durugin ang Pilipinas. Hindi ba? Ganun ho ang ginawa ng mga makapili sa Pilipinas. Ipinagkanuno ang kababayan para lang magkaroon ng konting Mickey Mouse money. Di ba? Kaya rin ho mga kababayan, hindi ho natin lubos maisip na gagawin ho yan ng mga ng mga kababayan natin. Parang hirap ho isipin na para sa bansang Pilipinas na 400 years sinakop ng Kastila, 50 years sinakop ng mga Amerikano, 3 years or 3 or 4 years if I'm not mistaken, sinakop ng mga Hapon. Parang hindi tayo natuto. Kung kailan nagkaroon tayo ng ating sariling independence, all of a sudden, biglang tutupi tayo.
Ngayon pa ba? Ngayon pa? Ang tanong mga kababayan, bakit ho kaya? Bakit ho kaya may mga politiko na tumutulong, quote unquote, tumutulong dito sa pagkakalat ng propaganda ng mga sumasakop sa ating bansa. Mm. 'Di ba ang tawag nga sa kanila yung Nine Judas line. Oh, yun ang tawag sa kanila eh. Nine Judas line. Oo. Kasi sila yung siyam na senador na hindi pumirma sa resolusyon na ipersona non grata ang Chinese ambassador. Mm. At hanggang ngayon pinagtatanggol pa ang interes ng China. Do you think yung pagsasalita ni Rodante Marcoleta ay na i-give up ang Kalayaan Island Group ay nasa interes ng Pilipinas? No, it's not. It's not. In fact, mga kababayan, it's counter to the interest of the Philippines. Kontra ho yan sa interes ng ating bansa. Pero kung magsalita siya, akala mo siya pa yung biktima. Akala mo siya pa yung niloko. Akala mo siya pa yung ginagamitan ng diversionary tactics. Hindi ba? So, ngayon mga kababayan, meron no tayong tanong. Ang tanong is this. Ano ang masasabi nyo sa sa mga katagang binanggit ni Rodante Marcoleta na isuko na natin ang Kalayaan Island Group para magkaayos-ayos na lahat sa West Philippine Sea? Tatanggap na po tayo, bubuksan na po natin ang mga linya ng ating telepono pagkatapos po ng break na ito. Kita-kita po tayo in a bit guys sa Pinasabat with Coach Jared. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Okay, mga kababayan, welcome back dito po sa Pinasabat with Coach Jared. Okay, nandito po tayo ngayon sa punto ng ating palatuntunan kung saan kayo po ay libreng-libre na po na makatatawag po sa ating linya. Ang ating po number ay nandiyan sa taas, naka-flash 0960-826-9015. At ito na nga, meron na nga tayong phone call. O, ayan agad. Agad-agad. Okay. Hello, ma'am, sir. You're live sa Pinasabat with Coach Jared. Hello po. Good morning. Hello, good morning po, madam. Opo. Good morning po. Yes, ma'am. For the interest po of our viewers, pakisabi po yung ating name and kung saan po kayo. Si Jeneline po ito. Ay, si Ma'am Jeneline. Suki! Sige, ma'am. Sorry. Okay lang po. Go ahead. Anytime po. Okay. Ito lang po yung sa akin. Paliwanag ko yung kasi sabi ni Marcoleta, I will not call him senator because para sa akin traitor siya. So, okay. Tsaka hindi ko naman siya binoto. So, anyway, hinahanap niya yung baseline. Saan daw yung baseline? Actually, may batas po tayo dyan. Republic Act number 9522 Yes. 2009. Baseline law. Ano po siya doon? Kongresista. Kongresista siya that time. So, alam niya yan. Tapos, ano ba yung nakaloob doon sa batas na yon? Ito po yung nakaloob doon sa batas na yon. Yung 12 nautical mile na teritoryong dagat or territorial sea. Tapos yung isa, 24 nautical mile na zone ng karatig or contiguous zone. Yes. Tapos nakalagay din po doon sa batas na yon yung 200 nautical mile na
eksklusibong zonang ekonomiko. Tinagalog ko na po. Yeah. Maintindihan mo ng lahat. Yun yung exclusive economic zone or EEZ. So, ano po ba yung mga yon? Bakit ito mahalaga? Ito, yung number 1, soberanya versus soberan nung karapatan sa territorial sea. So, sa territorial sea, tayo po yung boss. So, lahat ng mahuhuli natin sa atin po yun. Sa EEZ, ang nakafocus doon ay yung 200 nautical mile sa UNCLOS ay nakafocus doon yung ekonomiya. Resources. Yeah. Yung priority. Oo. Lahat ng resources doon, priority tayo. Ang pinapayagan lang doon ay daanan lang ng mga barko ng ibang nasyon. Yes, sea lanes. Okay. Opo. So, yung EEZ na yon na 200 nautical mile, tayo po yung priority. Pilipinas yung priority. Tapos, daanan lang ng mga barko ng mga karatig nasyon. So, ito pong contiguous zone na 24 nautical mile, bakit lang po ito? Halimbawa po, may mga gustong sumugod sa bansa natin, pwede natin hulihin within the 24 nautical mile. So, bakit po ba ito mahalaga? So, sa madaling, ito po yung mga, ito po yung mga base points na sinasabi natin na hinahanap pa rin ni Marcoleta. Coordinates. Okay. Yung lokasyon, yung Yami Island, Yami ng Batanes, Francis Reef, atin po yan, Awit-Awit, Tusan Point, Davao Oriental, Cape Melville, Balabac, Palawan. Yes. Ma'am, shortcut po natin, ma'am. Shortcut po natin. Ma'am, shortcut po natin. Kasi hindi po tatawag. Okay. Masyadong haba. Opo. So, yung Calayan Island Group po, atin po yan. Kasi, saka yung Scarborough Shoal, sa atin din po yan. Kasi, ito yung tinatawag nating regime of islands. Regime island. Yung regime of islands, meron din po yan silang sariling EEZ. And they have their own territorial waters as well. Opo, meron din po yan. Kasama yan sa batas natin. Yeah. So, yun lang po paliwanag. Opo. Ano sabi niyo sa sinabi ni Marcoleta? Well, yung mga traidor, pwede ba itapon na lang natin sa ibang bansa? Tapon natin sa China. Itapon na lang natin sila kasi hindi sila karapat-dapat na naiinig. Yeah. Yun lang po yun. Okay, ma'am. Thank you, Jet, for your call. Thank you po. Thank you very much. Bye. Okay. Tapon lang daw sa ibang bansa, guys. O yung mga traidor daw. Oo. Hirap nun Paano kaya tayo magde-deport ng citizens, no? Kung pwede lang Kung pwede lang, guys. Actually, in line dun sa sinabi ni Miss Jenny Lynn, merong kinomento rin dyan si former Associate Justice Carpio, na ang sabi naman niya is ito daw si Rodante Marcoleta should register as a foreign agent. Oo, magpakilala lang daw siya na foreign agent. Total naman ang pinaglalaban niya yung interest ng China, hindi ang interest ng Pilipinas. So, baka yun pwedeng gawin. Oo, tapos siguro an area na pwede rin ho nating tignan ay yung pag-improve sa ating Anti-Espionage Act. Baka ho pwedeng isama natin sa ating Anti-Espionage Act yung pagiging tawag dito,
the inclusion of identifying foreign state actors even doon sa ating even sa ating gobyerno. Kasi mukhang marami sila diyan eh. Mhm. Sa Senado pa lang ang dami na, 'di ba? Mga senador pa lang ang dami na eh. So, ewan ko lang. Baka lang naman, baka lang. Oo. So, ayun po mga kababayan. So, sa mga gusto pa pong tumawag, available po ang ating line 0960-826-9015. Okay? Tawag lang po kayo sa WhatsApp. Okay? Uy, merong May 3 akong missed calls. Tawag kayo ulit, please. Tawag kayo ulit. May 3 akong missed calls ngayon dito. So, siguro habang nagsasalita ako, tumatawag sila. Babasa muna ako ng comment habang wala pa yung mga calls. Okay, babasahin ko muna itong sa Facebook. Kay Verhel Hoson Bandong. Sabi niya, Coach, sobrang nakakahiya na isang senador ang mariringgan mo ng ganyang klaseng mga salita. Nag-swear sila na ipaglalaban ng konstitusyon pero ano ang ginagawa niya? Lahat ng galawan niya halatang maka-China. Makabagong makapili. At ganun din ang anak niya sa Congress. Iisa sila mga nagtatago sa anino ng China at sa pilukan nila. Well, aside from dun sa huling statement, agree ako sa lahat. Well, pwede rin naman yung huling statement. So go ako dyan. Sige. Go dyan. Okay. Next, Sevilla Alex. Sabi, Coach, pa-shoutout from Kamsur. Okay, shoutout kay Alex Sevilla. Para sa akin, Coach, yung wig na lang ni Marcoleta ang i-give up niya, matutuwa ba ang taong bayan? Matutuwa o matatawa? Kasi baka, iniisip ko baka mas matatawa kaysa matutuwa. Oo. Mas basa pa tayo na ibang comments. Sinabi rin pala ni Alex Sevilla, wag na po kayong magtaka kay Marcoleta kasi bagong binyag po siya. Shimangot na ang bago niyang pangalan. Ganun pala yun eh. Bininyagan na pala siyang Chinese. Oo. Maraming pera daw ang China, sabi ni Kong, sabi ni Gabrural. Sinong Kong ang nagsabi? Totoo rin naman yun. Maraming pera ang China. At alam nyo, mga kabayan, hindi ako magtataka kung meron ng kung merong influence operation na nagaganap ngayon sa Pilipinas. Kasi alam nyo mga kababayan, at lagi ko po itong sinasabi sa aking channel, at siguro kung nanonood lamang kayo dito sa ating palatuntunan every Saturday, ngayon nyo lang maririnig to. Pero sa mga lagi ho nakikinig sa channel ko, kung hindi nyo pa po alam, meron hong isang departamento ang China. Yung Chinese Communist Party na binuo ni Xi Jinping nung siya ay naging pangulo. Ang tawag ho dito ay United Front Work or UFW, United Front Work. Itong grupo na ito, mga kababayan, ay ang kanila pong trabaho ay siguruhin na ang mga bansa kung saan sila nakatanim magiging pro-China. Yun lang ang trabaho nila. So wala ho silang ibang gagawin kung hindi magkalat ng mga balita tungkol sa social media. Magkalat ng kasinungalingan ng interes ng China. Ikalat ang interes ng China sa Pilipinas o sa mga bansa kung nasaan sila. Magtayo ng mga organisasyon na susuporta sa interes ng China. Impluwensyahan ang mga politiko na suportahan ang interes ng China. Yun lang po ang trabaho nila. Ang tawag po sa grupo na yon, mga kababayan, o sa departamento na yon ng Chinese Communist Party ay United Front Work. You can Google it now. Makikita nyo po yan sa Google. Hindi ho ako nagjo-joke. Makikita nyo ho yan sa Google. And matagal na ho tayong ino-operate nito ng United Front Work. Hindi ho ako magtataka kung sila po nakatanim na talaga dito sa Pilipinas. Hindi ako magtataka. Lalong-lalo na po in the past administration kung saan sobrang friendly ng Pilipinas sa China at sila ho talagang winelcome with open arms, 'di ba? Parang ganun. Ganun ang parang sa kanta. I come to you with open arms. Parang ganun. So, hindi ako magtataka kung talaga hong sila ay nasa Pilipinas
at bumibili, take note ha, bumibili ng impluwensya. So, am I saying na yung mga politiko na pro-China ay nabili ng China? I don't know. Personally, I don't have that knowledge. I don't have the personal knowledge to say that. But it has been known na yung grupo na yon na United Frontwork na kinukwento ko sa inyo ngayon ay may ganong klaseng gawain. So, hindi ko ako magtataka kung sasabog ho ang balita na meron ngang mga politiko na nabili ng United Frontwork. We have a caller po. Ito po, sagutin na natin. Hello, ma'am, sir. You are live dito po sa Pinasabad with Coach Jared. Good evening, Coach. Good evening po, ma'am. Ano po pangalan nila, ma'am? Ningning, Coach. Ate Ningning. Ayan, sa Ate Ningning. Ah. Taga saan po tayo, ma'am? Sa, Ordaneta City, Coach. Ordaneta. Ma'am, pwede po ba ako humingi ng pabor? Opo. Okay lang po ba? Pahinga po muna nung pinapakinggan nyo ng TV or Sige, radio o cellphone. Ayan, para kasi nag-i-echo. Ayan, better. Ayan po, marami pong salamat. Sige po, ma'am. Ano po ang masasabi niyo sa ating topic today? Oo, nag-give up na raw natin yung Kalayaan Island Group. Para sa akin, dapat si Marcolita ang i-give up natin eh. Patalsikin natin sa Pilipinas eh. Bakit naman no, ma'am? Diba? Wala siyang kwentang Pilipino eh. Diba? Dapat ipagtanggol niya ang kapwa nating Pilipino. Kaso China naman ang pinagtatanggol niya eh. Pero ma'am, sabi daw po niya, hindi niya pinaglalaban ng interest ng China. Ano po masasabi niyo doon? Paulit-ulit mo pang kagabi yung i-give up yung Pilipinas, di ba? Sa bagay, opo. So, lang na siyang i-give up natin. At saka yung mga Pudas line na chinatur natin, sila ang dapat italsikin sa Pilipinas. Right. Kwenta eh. Para sila ang sumira sa sa dangal ng sinit, di ba? Right. Walang kwenta ngayon ang mga natin, mga senator natin. So, dapat lang na magkaroon na tayo. Gusto ko rin talaga yung yung charter change talaga. Dapat talagang bago matapos yung termino ni PBBM, sana magawa na ng paraan yung charter change. Ma'am, kung kaharap niyo po ngayon si kung kaharap niyo po ngayon si Marcoleta, ano po sasabihin niyo sa kanya? Coach, kung pwede lang na hindi ako mademanda, gusto kong suntukin ang mukha niya. Talaga lang. Kung hindi na madidemanda. Sinan sa sa West Philippines eh. Malapit lang eh. Correct. Pangasinan ako eh. Ordaneta kayo. Tama. Pangasinan. So, dapat lang na ipagtanggol ko yung mga kababayan ko doon sa sa parte ng Alaminos at saka sa Bani. Correct. Sila eh. So, dapat lang, yung si Marcolita dapat i-give up natin. Para sa akin. Okay po, ma'am. Ma'am, baka may gusto po kayo batiin. Regards na lang sa lahat ng mga viewers po natin. Okay, sige po. Maraming pong salamat, ma'am. Ma'am Ningning, salamat po sa pagtawag. Sige po, Coach. Salamat po. God bless po. Okay. Tapon lang doon na si Marcoleta, guys. Parang uma-agree ako doon. Pero alam niyo mga kababayan, totoo yung kwento ni Ate Ningning na yan. Kasi kawawa talaga yung unang kawawa dyan yung mga taga Sambales, Pangasinan, Palawan. Kasi mga kababayan, well, yung mga taga Palawan, it's very obvious kasi malapit, yun yung katabing-katabi ng West Philippines, yung Palawan. Pero alam nyo ba, eto na kwento ko to sa channel ko eh. Tuwing bumibisita ako sa probinsya namin, sa Pangasinan, meron kasing property doon yung tita ko, doon kami pumipirme. Matatanaw mo doon yung maritime militia ng Chinese. Yung Chinese maritime militia. Pagpunta mo sa beach, kasi katabi ng beach yung property ng tita ko. So pagpunta mo ng beach, matatanaw mo siya. Yung maritime militia. Tapos one time, natsyempohan ko pa, merong malaking barge. Ang laking barge, laking barko.
Alam niyo yung mga pang ano, yung pang dredging? Yun. Meron dun, pang dredging. Siguro kumukuha ng, baka meron na namang ginigibang bundok. Tapos, ginagawa na namang artificial island sa West Philippines, guys. Wait lang, sagutin natin ng tawag, guys, ha? Okay. Okay. Hello, ma'am. Welcome back. Opo, maraming pong salamat sa pagtawag. Yes, ma'am. Ma'am, okay naman po, ma'am. Pakilala po kayo ulit para sa mga audience natin. Oh, Pakilala po kayo ulit para sa mga audience natin, ma'am. hi. Name ko po si Emma. Sa Yes, ma'am. Singapore po ako. Mm. Kaya, sir, Sige po. Ano po masasabi sa topic, ma'am? ang masasabi ko sa ano ni, ay, nako, nakaka-high blood. Nakaka-high blood? Oo. High blood po si Marcoleta sobra. Bakit po, ma'am? Siya na lang po yung give up natin para wala na siyang sa natin. Kasi yung siya talaga yung dito, magulo. Siya talaga yung magulo kahit saan po, Senado, kahit saan ang gulo ng Senado, siya yung magulo. Sobra po. Isa po, yung mga nandun sa Kalayaan Island, sasabihin ganun po na pamigay na lang. Paano yung mga nakatira doon? Siyempre. May mga Pilipino doon eh. Oo nga po eh. Kaya, Diyos ko, wala akong masabing ganda din kay Marcoleta. Kung pwede lang po sana magmura-murahin ko talaga siya. Ay, ako, wag po dito. Baka mawala po tayo sa ere, madam. Ako eh. Kung pwede nga lang po sana na, Yes. talaga hindi po tama na gano'n ang sinasabi ni Marcoleta. Okay. Ang pinaluhin na lang po sana niya yung natin, yung sinasabi niya na free na kuryente sa mga tao, sa mga mahihirap. Yun na lang po siguro sinasabi niya. Kasi siya po yung doon siya nanalo eh. Kaya po nandiyan sa Senado, yun na lang po sana kasikasuhin niya yung hindi yung mga kung ano-ano pang bagay na pinagtatanggol niya, mali naman po. Yun po sana ang gawin niya. Correct. Opo. Yeah. Okay, ma'am. Baka may gusto tayong batiin. Kasi nagdadalaitik talaga ako kay Marcoleta eh. Wala akong problema, ma'am. Pare-pareho ho tayo. Kumusta na lang po kayo, sir? At saka sa mga nanonood na lang po. Okay. Sige, ma'am. Thank you very much po. Ingat Okay. po kayo, Ingat po kayo, sir. ma'am. God bless po. Yeah. God bless din po. Bye. Bye. Okay. So, ayun na nga. Pangalawa na yan. Gustong iba to si si Senator Marcoleta sa West Philippines. Di ba? Di kaya mas maganda na lang. Siguro mas maganda etong si Senator Rodante Marcoleta. Tumira ka kaya sa Pag-asa Island ng 1 taon. 1 year. Di ba? Hamunin natin tong si Senator Marcoleta. Total naman, hindi siya naniniwala na teritoryo ng Pilipinas, ang Kalayaan Island Group. Tumira siya doon ng 1 taon, di ba? Alamin niya ang buhay ng mga kababayan natin dyan sa Kalayaan Island Group. Kaso hindi ko alam kung tatagal siya doon. Baka paglapag niya, gulpihin siya ng mga tao doon. Hindi, joke lang. Mabait mga tao doon for sure. Pero ayun nga mga kababayan, this means ganun ho kahalaga yung boto nyong lahat. Ganito kahalaga yung boto nyong lahat. Imagine mga kababayan, may mga bumoto kay Rodante Marcoleta kaya siya nandyan sa Senado. Ngayon, tinatraidor niya ang bansa. Hindi ba? The irony of it all. Marami yung bumoto, inilagay si Rodante Marcoleta sa Senado, believing nagagawa siya ng maganda para sa Pilipinas. Naniwala ang mga Pilipino na bumoto sa kanya, ako hindi ako bumoto sa kanya, so hindi niya ako nabudol, na magiging maayos siya para sa bansa. Kaso ano nangyari? Akala nyo makakabuti sa bansa, yung pala,
ibebenta ang bansa sa China. O, di ba? Napakalayo na nangyayari. O, yun ang ano. Kaya napakalaga ng boto nyo. Wag ko kayo magpapabudol. Naalala ko yan, sinasabi ko yan sa live stream ko bago mag-eleksyon. Mag-ingat sa mga pipiliing senador. Huwag boboto ng nasa Duterte slate kasi mga China yan, pro-China yan. O eto na nga, ibinalik nyo si Bongo, ibinalik nyo si Bato, inilagay nyo si Rodante Marcoleta, inilagay nyo itong sino pa ba? Yun, yung mga yan. Ako hindi ko rin binoto si Pia Cayetano dahil alam kong Cayetano siya eh. So hindi ko siya binoto. Pero sa mga bumoto kay Pia Cayetano, kahit alyansa siya, alam naman natin yung kapatid niya, isa pang pro-China yan. So, X yan dapat. Nandiyan na rin. Wala tayong magagawa. Andiyan na. So, kaya napakalaga ho ng boto nyo. Kung maglalagay ho kayo ng walang silbi, walang kwenta, tulad ni Rodante Marcoleta, yun po ang makukuha natin. At damay pa kami. Kami mga hindi bumoto, damay pa. Ala ka, buti ka na akong buti napigilan ko. Buti napigilan ko, mga kababayan. Munti ka pa akong madulas dun. Oo. So, ganun o kalaga ang boto nyo. Ganun o kalaga ang boto nating lahat. So, siguruhin nun natin sa susunod na eleksyon, wag na ho tayong pipili ng mga traidor sa bansa. Oo. At matatapos na rin pala yung show natin, Matatapos na rin pala yung palatuntunan natin, 7 minutes. Oo. So mukhang magra-wrap up na tayo. Magra-wrap up na agad tayo. How time flies, mga kababayan. Oo. Time flies talaga kapag may ganyan. But going back sa ating pong topic. And to really emphasize the point of your votes. Para po talaga maintindihan natin ang kahalagahan ng ating mga boto. Alam nyo mga kababayan, hindi ho talaga joke ang mga boto natin. Hindi ho talaga joke yan. At malapit na rin ang eleksyon, ilang taon na lang nandiyan na. Ilang buwan na lang yan. 1.5 years. Nasa umpisa na tayo ng 2026. Tapos, mga 2 years. Mga 2 years. By October 2027, magpa-file na ng COC yung mga gustong tumakbo sa pagkapangulo, sa pagkapangalawang pangulo at mga bagong senador. Matuto na ho tayo dito sa experience natin ng 2025. Matuto na ho tayo. Huwag na ho tayong boboto ng mga pro-China. Alam nyo mga kababayan, nag-uumpisa na po ang China na bombahin ang Pilipinas ng fake news. Gusto ho nilang impluwensyahan ng ating bansa para maglagay sila ng mga taong politiko na katulad ni Rodante Marcoleta. Yan po ba ang gusto nyo sa 2028? Mga senador na mga makapili, mga senador na ipaglalaban ng interes ng banyagang sumasakop sa atin kaysa ang interes ng bansa natin mismo. Yan ho ba ang gusto nyo? Wag ho nating hayaan magwagi ang China sa Pilipinas, mga kababayan. Ngayon pa lamang ho, hinahati na nila ang mga Pilipino. Sa mga darating na araw, lalong parating na ang eleksyon, mas iingay pa ang boses ng China. Handa ba kayong isnabin ng China? Ako handa akong isnabin ng China, mga kababayan. Kayo, handa ba kayo? Kasi ang usapan dito, mga kababayan, ay soberanya at survival ng Pilipinas. At kapag nakapasok muli ang mga Manchurian candidates ng China, specifically mga Duterte-aligned personalities, mga Duterte-aligned politicians, baka wala na tayong survival na pag-uusapan. Baka darating ang panahon, magiging tunay ang sinabi ni Rodrigo Duterte na gagawin tayong probinsya ng China. Wag naman ho sana. Wag naman ho sana. So, hintayin ho natin ang mga susunod na kabanata, mga kababayan. Abangan ho natin ang mga magiging development dito sa mga susunod na araw. And mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo sa ating palatuntunan po for today. Wag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
At mag-follow na rin po sa Facebook pages nitong parehong network na ito. At magkita-kita po tayo sa susunod na linggo, 8:30 p.m. Dito po sa Pinas Sabat with Coach Jarrett. God bless everyone and see you next week, guys. Bye! Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jarrett. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jarrett. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jarrett. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jarrett. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.